Hey mga brods, may balita nga tayo dito kay Christian Stonehardinger dahil sabi nga nila and ayon sa mga reports and rumors na mas gusto nga daw nito na maglaro sa San Miguel Beermen kaysa ibalik ito sa Barangay Ginebra, San Miguel. So mga kabrods, alam din naman natin na ito pong si C-Stand nakapaglaro sa San Miguel Beermen taong 2018 to 2019. Mga kabrods, isang taon lang siya dito. Alam niyo ba kahit isang taon lang yung kontrata niya dito, nakapagdalawang kampyonato ito sa SMB. So ang bilis ng progress niya sa Beermen dahil ito talaga yung isa sa mga missing piece ng SMB para makapag-champion ng 2 beses sa isang taon, Philippine Cup and Commissioner's Cup noong 2019. While itong sa Barangay Ginebra San Miguel kasi kahit 3 years siya dito, 2 beses lang siya nakapag-champion doon. Tignan nyo yung difference. Isang taon lang sa SMB pero 2 kampyonato na. While sa Ginebra 3 years bago makuha pa yung 2 kampyonato na yon. So, it means na mas mapapadali ang buhay na ito po ni Bulldozer dito sa SMB. Yes mga kabrods, at isa pa dito sa tagal-tagal na ito sa Ginebra at napamahal na rin sa mga Ginebra fans, bigla ba naman itong tinapon, makuha lang si Isaac Go and Stephen Holt. Kasama niya si Pringle dun sa package na yun. Biruin nyo, ang laki na ng nayambag ni Stonehardinger sa Ginebra pero tinatapon lang naman pala ng Ginebra. Kaya yung tampo nito ay naandun pa rin mga kabrods. Lalong-lalo na, ito pong si Stonehardinger, mas gusto nito sa SMB dahil ang SMB nga ay lumalaban ngayon sa championship round against TNT Tropang Giga. Di ba nga mga kabrods, sila na ang leading sa finals series na yon. Kaya nga ito pong si Stonehardinger ay mas gusto nitong kasangga ito pong si Junmar Fajardo kaysa sa maging kakampi niya si Japet Aguilar. Yes mga brods, bukod sa mabait si Junmar ay mas mapapadali ang buhay dito ni C-Stand. Alam din naman natin, every player's dream dito sa PBA ay magkaroon ka ng kampeonato. Kaya mas gusto ni Stonehardinger na bumalik ng SMB. 6'8" itong Phil German na ito and marami na rin experience sa PBA. Alam ko nga, Terra Firma Jeep siya ngayon and yun, kailangan nga siyang ibalik dito ng Jeep dahil kung hindi, ay hindi ito ma-trade sa SMB. Or pwede naman, magpaalis siya ng kontrata dyan sa Terra Firma Jeep at lumaro dito at mag-sign sa SMB contract. Alam din naman natin yung Jeep ay binili na nga lang din ng Zamboanga Valientes pero may mga ilang reports and rumors tayo na ang Terra Firma Jeep ay mag-i-stay pa rin dito sa PBA. So mga kabrods, abangan natin yung mga announcement na yan dahil it's either Zamboanga Valientes or Terra Firma Jeep mag-handle kay C-Stand, kailangan pa rin naman na itong bumalik sa lineup para nga ma-trade ito. Kaya nga ito pong SMB kahit focus ngayon sa championship round against TNT Tropang 5G, gusto pa rin nilang magpalakas lalo next season dahil gusto na nilang burahin yung 2 taon na hindi nakakapag-kampiyon ang SMC group mga kabrods, SMC teams. Kaya gusto ng SMB ay strict nila ito. Makapag-champion sila ngayong All Filipino Cup at gusto nilang kunin ulit yung Governors Cup next season mga kabrods, kung saan ay makakatulong na dito si Stonehardinger. Alam nyo ba, ang laking tulong ito ni C-Stand mga kabrods. Di ko nga alam bakit binitawan ito ng Ginebra in terms of offense and defense mga kabrods dahil stats nito sa Ginebra ay talagang import na numbers na, maski sa mga rebounds, sa mga blocks, sa hustle nito, yung intensity ng game nito mga kabrods ay hindi naman ito tatawagin bulldozer kung hindi ito matigas at nang aararos sa ilalim mga kabrods. Kahit 6'8" ito, one of the best import stopper ito ng PBA, ito pong si Stonehardinger dahil yan nga ang binabayaran sa kanya, yung katigasan nito sa ilalim. Kaya ang gandang katulong nito kay Fajardo kaysa nga daw kay Mo Tautua. Kaya ikaw mga brods, C-Stand to SMB, mas bagay ba siya doon kaysa sa Ginebra San Miguel? Dito naman po tayo sa kabilabalita naman natin mga kabrods. Ito na nga, 6'6" ex-NBA player from Boston Celtics, Jabari Bird. Yes mga kabrods, isa na rin ito naging import ng Magnolia Hotshots last year sa Governors Cup 2024. Kaya ito pong si Jabari Bird ay mga kabrods, ito yung isa naman sa mga listahan na reservation list
ni Justin Brownlee. Yes, hindi naman natin sabihin papalitan ni Jabari Bird si Brownlee, hindi mga kabrods. At wag naman sana na if ever man na ma-injured ito pong si Justin Brownlee or magkaroon ng mga hectic schedule dahil nga may gilas practice sila, baka nga si Jabari Bird na ang kukunin ng Ginebra. Alam naman natin, ang dami na nating reports ng mga listahan na pwedeng pumalit kay Justin Brownlee. Pero ito pong si Jabari Bird ay ito yung isa sa mga may potential na pwedeng pumalit dito sa ating multi-champion import na si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, San Miguel, dahil may kakayahan naman itong player na ito. And guess what? Ito pong si Jabari Bird kasing isa sa mga best option ngayong taon ng Ginebra dahil nga sa dami-daming imports na pwedeng kunin ng Ginebra, mga high profile. Ito po kasing si Jabari Bird ay kaka-champion lang ngayong taon din mga kabrod sa MBL. Sa Malaysia yan kung saan nag-champion ang kanyang team na Taipei Pubon Braves mga kabrods. Yes, yan kasi ay napaka-fresh pa ngayong taon lang yan. Tapos siya pa ang tinanghal na MBL Finals MVP. Kaya nga yung momentum nito ay naandun pa mga kabrods. Kaya ito yung gustong kunin ng Ginebra dahil 2 taon na rin hindi nakakapag-champion na ito pong si Justin Brownlee sa isang koponan. Kaya gusto nila na ito pong si Jabari Bird nakaka-champion lang sa Malaysia ay why not ito yung dalhin naman niya sa PBA para makapag-champion ulit ito. So in terms naman of height, yes, pasok na pasok si Jabari Bird. 6'6" ang height na ito mga brods. In terms of skills, kung babasihan natin Brownlee ba o Jabari Bird, syempre kay Brownlee na tayo, pero ito pong si Jabari Bird, one of the best athletic forward ito ng Boston Celtics that time, and shooter rin mga kabrods. Hindi naman ito magiging NBA player kung mahina, di ba? Napaka-athletic, mataas tumalon, grabe kung dumepensa, grabe rin umatake sa paint, grabe rin mang slash, best slasher rin kasi ito pong si Jabari Bird, yan ng kanyang specialty, at dominant din sa paint. Yan nga ang kagandahan sa kanya. Kaya ang dami nga rin mga Asian teams dito na nag-aagawan dito kay Jabari Bird. Lalong-lalo na ito ay kaka-champion lang sa Malaysia. Kaya ang daming offers dito ngayon kay Jabari Bird mga kabrods. Yung time kasi sa Magnolia nito last year ay okay din mga kabrods. Yun lang, wala naman din kasi siyang masyadong katulong sa Magnolia Hotshots last year. While sa Ginebra, maganda naman ang lineup nito, maganda rin ang programa ng laro ng Ginebra, kaya makakatulong itong si Jabari Bird if ever man na may magkaroon ng problema dito kay Justin Brownlee. At wag naman sana mga kabrods. Kaya kung sa listahan ng mga pwedeng pumalit kay Brownlee, dito na ako kay Jabari Bird mga kabrods. Dahil kaka-champion lang, nandyan pa yung momentum niya, nandyan pa yung hungerness niya ulit na magkaroon ng kampeonato. Kaya sana pagbigyan ito ng Barangay Ginebra San Miguel dahil ex-NBA player ito kaysa kay Justin Brownlee na hindi pa at never pa nakatungtong ng NBA stage. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba Jabari Bird to Barangay Ginebra San Miguel as a replacement import para kay Justin Brownlee mga kabro? Sa tingin nyo ba mas lalakas lalo ang Gin Kings dito? Or malay nyo, baka i-activate ito or pagmasda ng laro ni Jabari Bird ng mga ilang games sa Ginebra. At isa pa, 31 years old lang. Kaya pick na pick ang prime nito ngayon. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.